Puntahan natin si Manong ko, kumustahin natin. Hola Manong, kumusta ka na Manong? Hola, buenos dias. Kital? Ito pong si Manong na ito, lagi itong may kadate dito. Guwapo kasi, tingnan nyo, guwapo siya. Yan, yan. Lagi siyang may kadate dito. Nakikita ko lagi siyang may kausap na babae. Kinakausap siya, kinakamayan siya. Minsan isang babae, minsan dalawang babae, minsan lalaki. Napaka-friendly nitong si Manong na ito. Kaya siguro siya kinakausap lagi ng mga tao dito. Tapos gustong gusto siya ng mga babae. Pati mga bata kinakausap siya, pinagkakaguluhan siya eh. Ang lakas ng apil ni Manong. Manong, kamusta ka na? Manong, ayaw mong imimik eh. Bye-bye na Manong. Pupunta naman ako doon sa iyong girlfriend. Alam ko girlfriend mo yun yung nag-i-give. Bye-bye na Manong. Kumusta kita sa girlfriend mo ha. Bye-bye. Yan na si Manong. Iiwanan ko na si Manong. Puntahan natin yung yung kanyang girlfriend. Puntahan natin yung kanyang girlfriend. Andito yung kanyang girlfriend eh. Puntahan natin yung girlfriend eh. Ito yung girlfriend ni Manong, masipag. Hola. Hola, kumusta ka dyan? Bakit ikaw ang nag-i-give? Si Manong nakaupo lang doon ng iyong boyfriend. Nasipag mo naman. Maganda ka na, masipag pa. Bye-bye na ha. Napadaan lang ako sa inyong dalawa ni Manong at nangumusta. Bye-bye. May nagsabi kasi na narinig ko, gumawa daw ng 1 oras na video at i-upload. Kasi hindi ko alam kung pwede itong mag-upload dito ng 1 oras. Pero kalahating oras pwede. Alam ko pwede itong cellphone ko. Narinig ko yun sa isang guy na teka, dito tayo naman. Dito ako dadaan. Narinig ko yun sa isang guy na hangang-hanga ako sa kanya. Pag napanood niya tong video na ito, siguro malalaman niya na siya yun. Yung parang ano kasi, parang okay pa bang sabihin na crush? Ang alam ko kasi ang salitang crush ay para sa mga teenager lang. Hangang-hanga na lang ayan. Natatawa sa aking pinaggagawa. Ay, gumagawa lang po ako ng kasiyahan. Gumagawa lang po ako ng kagalakan para ma-enjoy. Kasi medyo may nagpainit ng ulo ko. Hallelujah. Kapag may nagpapainit ng ulo, kailangan gagawa tayo ng ikasisiya natin. Wala. Wala. May matanda nagpapaaraw. Ayun, ginagawa na yung kamakailan lang ay giniba. Ayun. Ayun po, gumagawa lang po ako ng pampasigla sa aking sarili. Kasi nga medyo may nagpainis sa akin. Ayaw kong mainis.
Ayoko masira yung araw ko. At yun nga po, gagawin ko itong video ito kasi narinig ko nga doon sa aking hinahangaan. Ayan. Hindi ko masabing crush kasi yung crush pambata. Pan teenager lang yata yung crush. Hinahangaan, ba't ganun? In English lang yun, di ba? Pero bakit pagka ba sasambitin ng hindi teenager, parang alangan. Basta ito lang yung masasabi ko. Itong video ito ay para makakuha ako ng 30 minutes o ewan ko kung aabuti ng 1 oras kasi mahirap mag-upload pag mahaba. Ayun, para dagdag ng WH. Ayan. At isa na rin ay ako ay inaaliw ko yung aking sarili kasi nga kanina parang may gumawa ng nakakainis. Ay, ayaw kong mainis. Ayaw kong mainis ng tuloy-tuloy. Ang gusto ko, enjoy lang ang buhay. Kahit na anong gawin nating pag-enjoy, talaga may tao talaga na gagamitin ang kaaway para tayo ay inisin. Pero nawala na yung inis ko. Kasi nung makausap ko si Manong Gwapo. Alala. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayun, ganda naman. Ganda naman ng mga bulaklak. Puntahan nga natin yung bulaklak. Puntahan natin at karagdagan pa rin ganda. Karagdagang ganda. Wow. Parang ako'y ang ganda ng umaawit ang mga ibon. Umaawit ang mga ibon. Ayan. Ayan, kadidilig lang ng, naku, umuusok yung umuusok yung puno na putol, sa tindi ng, siguro sa tindi ng, tawag nito, sa tindi ng lamig, umuusok ang puno ng madiligan. Ayan. 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 Ikot-ikot muna tayo para tayo malibang, para tuluyang matanggal yung ating inis. Hindi naman ako naiinis. Tapos na. Ako naman saglit lang akong mainis Ayun, ang ganda ganda. Ito yung yung harap ng simbahan na yun. Ito yung yung na-damage ng snow dito. Ayan. Wow, iba na uli yung mga itinanim nilang mga bulaklak dito. Ayan Ang ganda ng mga bulaklak. Enjoy lang ang inyong mga mata sa mga bulaklak. Buwan-buwan la yata ito pinapalitan ng mga bulaklak Buwan-buwan. Ayan. Enjoy lang po kayo at panuurin ang mga bulaklak ng pagkagaganda. Ayan. At kasabay ng huni ng ibon. Ayan. Uy, ano to? Bubuyog. Ano yan? Ano ba yan? Yung honeybee? Honeybee ba yan? Yung lumilipad na yan. Ayan. Honeybee ba yan? Ayan. Yun. Sinisip-sip niya yung talulot ng bulaklak. Ayan. Meron nga pala akong gustong puntahan Sabi ko pupuntahan ko siya, kaya lang medyo malayo. Baka maubos yung pahinga ko sa pagpumunta ako doon.
Dito na lang po tayo pupunta. Ito. Enjoy lang. Ano yun tumutunog? Ah, yung ano, yung ginagawang mga bahay. Ginagawa na ang mga bahay, yung ano siguro mga 2 months ago giniba yung bahay doon kasi mga luma na. And then ngayon binabago na. Ganun lang pala kadali pag gumiba ng bahay. Ang bilis lang. Kakatuwa ang mga ibon, no? Nag-aawitan. Punta po tayo dito sa sa may ilog-ilogan para lang madagdagan yung aking ibibideo. At kayo naman diyan ay mag-aliw-aliw din. Mag-enjoy din kayo sa inyong napapanood. Natatawa lang po kasi ako doon sa yung sa Rebulto na kinausap ko kanina kasi hindi lang po ako ang kumakausap doon. Lahat po ng dumadaan doon na talagang nilalapitan siya at kinakausap. Siguro alam naman natin yung mga ganyang Rebulto, yan ay yung mga taong may magandang ginawa noong unang panahon. Uy, bakit ka nag-iisa dyan? Anong ginagawa mo dyan? Ayan. Andito po tayo sa isang palaruan. Totoy, bakit ka nag-iisa dyan? Naghihintay ka ba ng kadate mo? Wala. Hindi siya. Kasi dito malungkot yung Totoy. Siguro may problema. Huwag nating kulitin at baka tayo'y samain. Yan, nililinis ang paligid. Ayan. Ito po ang yung para sa exercise na matatanda. Kala ko babae yun, lalaki pala. Lalaki pala. Akala ko babae ang haba ng buhok kasi nakatalikod. Kala ko babae. Yung pala lalaki. Yung naglilinis. Uy, tulog ang itik. Ayun o, pato. Tulog. Nagising sa akin. Sorry. Nagising siya. Ang daming tulog. Tulog sila o. Ayun o. Tulog. Ayun. Tulog sila o. Ayun. Yung mga tabi-tabi niyan may itlog. Ayun. Siguro na itlog yun. Ayun. Tatlo. Ayun. O, mga tulog. Ito pala yung oras ng tulog nila. Ang ganda naman ng kulay nito. May green ang ulo. Nag-green ang ulo. Ang galing. Pag naaarawan, nag-green. Nag-green ang ulo. Yun o, may nakayip-lip green din. Ayun. Yun. Nakakatawa. Nanuno ka sa ilalim. Ayun.
Galing, galing naman. Ang galing, oh. Ang galing, ha. Ayan. Siguro umiitlog yun. Yun na, gising na. Ayan, ayan, ayan. Nakakatuwa silang pagmasudan. Galing sumisid, oh. Tatlo. It means I love you. Yeah, sabay-sabay sila, oh. Ang galing, ha. No? Nagpapasikat ba kayo sa akin? Ha? Nagpapasikat ba kayo at nagsasabay-sabay kayo? Bye-bye na, bye-bye. Adios. Doon naman ako. Bye-bye. Bye-bye na. Kakatuwa kayo. Ayan po. Ang mga pato. Ang dami. Ayan, ang ganda ng kulay. Oh, ayan, ganda ng kulay. Ayan, daming pato. Ang ganda naman ng puno na yun, parang Christmas tree ang bunga. Yun, madami. Inaayos nila yung yung paligid ng ilog. Uy, ang ganda. Ayan, ganda naman. Yung pinapanood sila ng dalawang mama. Wow, ganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucky number. Ang ganda naman ng kulay nito. Ito, ang ganda. Natatakpan ko siya. Pag natatakpan ko siya, nawawayan. Pag naaarawan siya, nakikita yung kulay green. Wow, ang ganda ng kulay. Pag naaarawan ko, tumitingkad ang kulay green niya. Ang ganda. Tingnan natin kung tayo'y makaka-upload ng mabilis. Paabutin nga kaya natin ito ng 1 oras. Susundin natin yung aking hinahangaan na nagsabing mag-upload daw ng 1 oras para sa WH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 sila, 7. Ang ganda, ah. 7. Ganda nila, oh. Kanina 3, ngayon 7. Dito naman tayo sa kabila. Tayo sa kabila. May mga kabataan din, eh. Hola. May mga kabataang babae. Ayun pa yun. Nasa taas. Daming pato. Aywan kung anong ginagawa ng kumukuha ng nito. Kumukuha ng itlog nito.
kung ano kayang ginagawa sa itlog. Pilipino lang naman ang marunong kumain ng itlog na ano eh, ng balot. Ayan, yan dami. Oh, ayan. Ayan, ayun. Ayun oh. Sa 2, 3, 4, 5. Ayan, lucky number pa rin. Sa 2, 3, 4, 5. 5. Ayan. Mga nga natutulog siya o mayroon pa siya dito. Mga natutulog. Ayun. Siguro nangingitlog yung iba. Ayun. Ayun sila 3. 3 na naman sila. Oh, ayun 3 sila. Doon tayo banda. Meron pa doon. Napakarami pa doon. Enjoy lang po, katulad ng inyong host. Nag-i-enjoy. Tanggal na yung init ng ulo. Hindi naman init ang ulo. Tanggal na yung inis. Saglit lang yung inis ko. Tanggal na ang inis. Naglilinis sila. Operation linis. Ayun sila, naglilinis. Operation linis sila ngayon. Makapasok kaya ng tagalinis dito. Maka-apply kaya. Baka mas malaki pa ang sweldo ng tagalinis. Ito ang pangalawang tulay. Tulay. Yun na yung papuntang amin. Pero hindi muna. Mag-video muna ako dito. Para maabot ko yung hinihingi ng aking hinahangaan. Sino kaya yun? Hanga lang naman eh. Hanga is crush is only paghanga. Ayan, sabi doon sa Islam book. Naalala ko tuloy yung Islam book ng mga bata, 18 ng mga ilang taon ako noon, elementary. High school. Usong-uso nun yung Islam book. Ayan, kung saan sila ko nakakanlong. Ayan o. Ayan, ang dami nila o. Ayan, nandoon sila sa mga kanlong-kanlungan. Ayun, ang laki na ino. Ayun. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun na, nakatago. Siguro na nangingitlog. 8, 9, 10. 10. Ito pa, narito pa. 10, 11. Ayun, 11. Ayun, 12. Ayun, 12. Ayun sila. 12. Yung pa uli. Meron pa palang isang tulay pa uli. Ito tulay. Pangatlong tulay. 12. Dito madami. Itong madami. Ayan. Ito ang daming pato. Nag-aaliw-aliw lang po ang inyong kapatid kasi nga kailangan ko mag-upload ng mahaba-habang video na walang kanta dahil lagi tayong yan, ang daming pato ang dami, grabe, kakatuwa. Doon sa aming lugar, yung nakikita ninyong mga manok doon, hindi namin yun iniuulam. Ano lang yun, palamuti lang yun sa lugar na ito, doon sa lugar namin.
ano lang yun, parang dekorasyon. Katulad ng mga patong ito, dekorasyon lang ito dito sa ilog. Yan. Pang tourist spot yan. Dekorasyon lang po yan. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa nila. Yung iba, pinupulot nila. May nakikita kong namumulot ng kanilang itlog eh. Pero dito sa malapit siguro, sa ano, dito sa may mga bahay-bahay, ano, mga bahay ng pato, ay bawal. Ayan, ang daming pato doon, no, nakatago. Ayan po. Manood po kayo ng mga pato. Yan. Mag-aliw-aliw katulad ni Hoss. Enjoy lang ang buhay. Kahit tayo dumadaan minsan sa mga pagsubok, minsan lumuluha, minsan nalulungkot. Minsan lang naman yon. Kailangan talaga yun sa buhay. Yung minsan tayo ay malungkot, minsan tayo ay lumuluha kasi para luminis yung ating mata. Pampalinis daw yun ng mata pagka tayo lumuluha. Ayan. Para yung mga dumi sa mata natin ay mailabas. Ayan. Hindi naman po pwede na puro na lang saya, di po ba? Kasi nga kailangan na ano, kaya kailangan minsan tayo ay nalulungkot kasi nangangailangan tayo ng paglingap ng ating kapwa. Kasi kung wala na tayong lungkot na mararamdaman, kung wala na tayong pagsubok na mararanasan, ay baka maging mayabang tayo. Baka sabihin natin, pwede akong mabuhay ng walang kaibigan. May narinig akong ganun eh. Meron akong narinig na taong ganun na kahit daw siya ay mabubuhay daw siya ng nag-iisa. Yung mga taong ganun sinungaling. Sa totoo lang. Walang taong nabubuhay ng sa sarili lamang. Totoo yung kanta. Kaya nga si Adan nilikha ng Diyos. Kasi nung likhain siya, nakita ng Diyos na malungkot si Adan. Nakita ng Diyos na kailangan ni Adan ng kasama. Kaya nilikha niya yung babae. Kaya kayong mga lalaki, napunta tuloy doon. Kaya kayong mga lalaki, huwag niyong inaapi huwag niyong pinaluluha ang mga babae. Ang mga babae, inaalagaan, minamahal. Hindi pinaluluha. Kayo talaga, oo. Pagkatapos ninyong ligawan, paluluhain nyo. Pagkatapos nyong paibigin, makakita kayo ng bago, ng mas maganda at mas bata at mas sexy. Inaaliw ko lang po yung sarili ko. Sana naaaliw din kayo sa sinasabi ko. Kung kayo hindi naaaliw sa sinasabi ko, bahala kayo dyan. Basta ako nag-i-enjoy. Ay, Diyos iyo. Ganyan ho. Ganyan po ako kabilis magtanggal ng ganyan po ako kabilis magtanggal ng inis. Ayaw kong nananatili sa akin ang inis. Kaya nga hindi ako nagpangalan sa mga anak ko ng inis eh. Ayaw ko ng inis. Ang daming pato. Iikot tayo para makita natin yung mga pato sa kabila. Ano po? Nung bago-bago lang ako yun ay tennis court. Yun. Sa kabila noon may swimming pool. Doon kami nagsuswimming ng aking anak at apo. Nung una akong dinala sa park ng aking anak. Dito sa park na ito yan. Yang maraming puno na yan, park yan. Pero ngayon, parang wala nang pumupunta kasi mayroong mas magandang park doon, dalawa. Kabi-kabila po kasi ang park dito eh. Ayan, ayun. Kabi-kabila ang park. Kaya marami kayong pag dito sa Espanya, maraming mapupuntahang
mapapagpiknikan, mapapag-aliwan, yung mapapag-banding-bandingan, kwentuhan. Yan. Dito maraming mapupuntahan, walang bayad, libre, gratis. Dito ang free sa salitang Spanish, gratis. Tapos natatawa ako dati. Yung salitang libre nung bago-bago pa ako dito sa sa Espanya, niloko ako nung kapatid ko nung kapatid kong panganay. Biniro ako. Sabi niya, Ning, kasi tawag niya, iba-ibang marami kasi akong pangalan. Iba-ibang tinatawag sa akin ng aking mga pamilya. May Ining, may Christy, may Chrising, may pero nung nagtrabaho na ako, Chris na talaga ako. Christina, Crisanta. Pero nung ako na ay nag-abroad na. Meron pa pala. Nung ako ay nagdalaga na, maraming tumatawag ng Vilma Santos, Bibi China, Pia ano ba yun? Cynthia Laster, yan yung mga tawag nila sa akin. Donya, yan. Hanggang ngayon, dito naging Donya ako kasi dito ang babae Donya. Pero hanggang ngayon sa totoong buhay, hindi pa ako Donya, sa totoo lang. Kailan kaya mangyayari yun? Yun. At pagkatapos, nung nakarating na ako dito sa Espanya, ang itinatawag na sa akin na ito bagong gawa ito, kasi dati wala ito. Nung dumadaan ako nung nakakaraan. Ngayon, dito, nung ako na ay nakarating na Espanya, ang tawag na sa akin, Christina. Yung unang amo na employer ng kapatid ko rin, mula sa Lola, Christina, yung anak, Christina, yung manugang, Christina, yung kasambahay, Christina din. Puro kami Christina sa bahay. Ayun. At pagkatapos, yung iba naman, yung iba kong napasukan, ang tawag sa akin ay Christine. Wow, sabi ko, wow. Wow naman, pinapaganda naman masyado yung pangalan ko. Kahit sinabi ko ng Chris ako, sinasabi nila Christine, Christina. Sabi ko, naalala ko tuloy si Christine Hermosa. Napakaganda noon. Hanga kaya ako doon sa ganda ni Christine Hermosa. Uy, tatawid ang pato, tatawid. Tatawid sila, tatawid sila. Uy, marunong tumawid. Hindi pala kayo marunong tumawid sa tamang tawiran. Ayan. Nung nandito na nga ako sa Espanya, tinawag na ako ng Christina, Christine. Yung tumawag na una sa akin ng Christine, kamukha ni mas bata siya sa akin. Yung employer ko na yun, yung asawa niya ay hepe ng pulisiya. Tapos kamukha siya ni Alice Dixon, napakagandang babae. Pero nagsushare siya sa akin ng problema niya, psychology, pero hindi niya kayang isolve yung kanyang depression. Yung kaya nagsishare siya ng problema sa akin. Ang depression niya ay din, yung parang yung din tungkol sa pag-ibig. Talaga naman itong pag-ibig na to. Ayan, ang daming pato. Tapos nung makarating ako sa sa Pransya, yung Pilipino doon, tinatawag din akong Vilma Santos. Yung nakarating pala ako ng Pransya. Tapos yung naging employer ko doon, tinawag ako na Grace. Sabi ko, Chris ang pangalan ko, hindi Grace. Sabi niya, siya, 22 years old lang yun, estudyante ng pumapasok siya sa Monaco. Anak mayaman, kasi hindi pwedeng magpaaral sa Monaco nang hindi anak mayaman, dahil mga bilyonaryo ang mga nag-aaral doon. Magsyota sila na extra lang yun, na extrahan ko lang ng
kung di ako nagkakamali, 2 buwan. Pina-extra ako ng isang Pilipina. Nakakatuwa naman kasi nung yung girlfriend niya ay taga Frankfurt. Ayun, tapos siya hindi ko ma-recognize yung kanyang yung kanyang nationality, kung siya ay Arab o o Indian, kasi parang kamukha siya ng 2 country na yon. Maamo naman ang kanyang mukha. Ngayon, ang tawag niya sa akin Grace. Tuwan-tuwa siya sa akin. Sabi ko, Chris ang aking pangalan. O Christina, sabi kong ganun. Ayaw niya ako tawagin. Grace, Grace. O sige, okay, Grace. Grasya ako sa inyo, sabi kong ganun. Ang daming pato, oh. May nakakatuwang experience ako dun sa mag-boyfriend na yun, nakakatuwa. At yun, nung pagbalik ko ng ng Espanya, balik ako sa gawain ng Panginoon. Merong isang noon ko lang nakita na attender na sabi baka sabihin nyo mayabang ako. sabi niya kasi noon nag-i-MC ako MC, naiilagay ako sa MC. Siyempre bata-bata pa po tayo ng konti, 2014 po, medyo okay pa yung natin. Ayan, nung maging close ko yung guy na yon, sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya gano'n, noon daw ako nag-i-MC sa harapan. Sabi niya sa akin, kwento ko lang to para may maikwento lang po. Sabi niya sa akin, alam mo, nung makita kita sa na nag-i-MC sa unahan, napasabi ako ng, uy, nakarating ang meron pa ng Vilma Santos ng Madrid. Sabi niya gano'n, nung naging close ko yung guy na yun, kasi nagkasama kami sa outreach ministry. Ako yung naging acting leader noon ng outreach, para lang mapasimulan yung outreach ministry dito sa Madrid. Tinanggap ko yung isang taong binalik-balikan ako ng isang council, na ako daw ay kuhanin ko raw yung pagiging acting leader ng outreach ministry, para mapasimulan lang yung outreach dito sa Madrid. Sabi ko, baka panawagan na rin yun ng Panginoon. Di sige, tinanggap ko. Naging successful naman, maraming naakay, maraming mas sumaya. Ayun, mga experience na hindi malilimutan, nakakatuwa. At pagkatapos nung bumalik ako uli sa sa Pransya, pati yung pag tinatawag nila sa gawain ng Panginoon, pag tinatawag nila ako para mag-share, sabi nila, tinatawag nila Grace. Siyempre hindi ako tumatayo, kasi hindi naman nila ako kilala sa Grace. Chris ang aking pangalan. Hindi ako tumatayo. Tapos tinuturo nila ako. Sabi ko, ako ba? Grace na pala ang pangalan ko ngayon. Sabi ko gano'n. Napaganda pa. Grasya ng Diyos. Ayan. Kaya kinukwento ko lang po, kasi wala akong masabi habang tayo ay gumagawa ng pang-upload natin. At nakakatuwa ring balik-balikan yung ating mga magandang karanasan. At habang ako nga po ay nandito at gumagawa ng pang-upload, kwento-kwento, ayan, para naman ay hindi kayo maboring diyan. Yung kinukwento ko po sa inyo ay totoo namang mga nangyari yun, at mga totoong sinasabi ng mga tao. Maaring merong may makagusto na sinasabi ko, at meron din namang hindi. Ganun lang naman po talaga. Hindi natin mapiplease ang lahat ng mga tao.
Yan din yung natutunan ko sa pakikisalamuha ko, sa pakikinig ng mga daing ng mga kapwa. Ganun pala. Kaya tanggapin natin na hindi lahat ng tao tanggap tayo. May mga taong tanggap tayo pero hindi lahat. Pero ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Ang ating layunin lagi ay mabuti sa ating ginagawa. Kung sa paningin nila ay mali, wala na tayong magagawa doon. Yun. Siguro kung talagang maling-mali talaga, pwede naman nila kung medyo kung kilala naman tayo, kilala naman tayo, pwede naman silang mag-PM para sabihin, oh alam mo kapatid, wag ka namang magagalit ha, wag ka ma-offend. Ako na may nagmamalasakit lang sa'yo. Alam mo parang mali yata yung sinabi mong ganon, ganyan. Di kung alam na, kung talagang, kung sa tingin natin ay mali, o maaaring sa tingin natin ay parang nadajudge lang tayo ng ating kapwa, di sabihin natin yung ating side. At kung hindi rin naman niya matanggap, wag natin ipilit yung gusto natin. Minsan kasi may mga tao na may mga na-encounter kasi akong tao na yung mahilig silang mangaral. Ngayon, kapag hindi nasunod yung ipinapangaral nila, nagagalit sila, naiinis sila. Hindi ganun. Kapag tayo gusto nating magtuwid ng isang tao, hindi natin ipipilit yung gusto natin. Hahanap tayo ng ibang pamamaraan para maituwid natin ang isang taong may mali. Ayun, ganun. At saka hindi natin maiituwid ang isang tao yung sa pamamagitan na kakausap pa tayo ng ibang tao para ikumbinsi din yung hindi ganun. Maiituwid natin sa aking karanasan, sa aking karanasan, kasi marami na rin akong nakausap na tao, lalo na nung nasa outreach ministry ako, kasi walang tigil noon ang aking telepono sa mga nagpapa-counseling, dinadala sa bahay. Kasi nung time na yon, maikwento ko lang po habang gumagawa ako ng pang-upload video ko, para umabot ito ng 1 oras, kung maia-upload ko kaya pagka 1 oras na. Maikwento ko lang po, noong nasa outreach ministry, nung acting, siguro 3 buwan, December, November, December, January, February, 4 na buwan yata, o 3 buwan lang naman ako naging acting, o 4 o 5. Naging malago yung yung outreach na hinawakan ko noon. Ayun nga po, naging palibhasa, meron kaming inuupahang bahay noon ng anak ko na nasa highway. Kumbaga malapit lang sa simbahan, malapit lang sa mission house. Tapos nagba-Bible sharing kami doon sa bahay, Bible study. Then yung mga kasama ko sa outreach, pagka merong umiiyak sa kanila, dumadaing, may problema, dinadala nila sa bahay. At doon kina-counseling namin. At nung panahon na yun, wala naman akong trabaho noon kaya maluwag na maluwag yung aking time. So, pero kahit wala akong trabaho, daig ko pa yung may trabaho, kasi halo sa magdamag, mayat maya may tatawag. So yung mga tumatawag, siyempre katabi ko rin yung ballpen ko at saka yung aking notebook para naisusulat ko doon ang lahat ng kung sino man yung tumatawag, para kasi gumagawa rin ako ng report kung ano yung mga activities na nagawa ng grupo. Yun, kaya salamat sa Diyos, naging maganda naman yung takbo nung panahong hawak ko yung outreach ministry noon. Naging malago kami, napakarami namin noon.
Tapos maraming naibalik sa gawain ng Panginoon. Yung mga nanghina na, yung mga nagalit na sa mundo, yung may mga mabibigat na problema, na ilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mabubuti naming gawa na kaming magkakasama sa outreach ministry. Yung mga taong nakatuwang ko kami. Ayun po. Ayun nga po, kaya po nasabi ko yan, naikwento kasi ang para natin, hindi tayo po talaga yung kumbaga, ang isang tao kung may matinding problema, hindi hindi dapat natin na inaakusahan. Kapag ang isang tao nagkwento sa atin, dapat yan iniingatan natin na makalabas sa iba. Kasi kaya nga nagkukwento ng problema ang isang tao dahil gusto niyang yung maluwagan siya yung kanyang kalooban, kung kanyang dinadalang bigat sa kanyang puso ay mabuksan, malumuwag, gumaan yun, upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon, kapag kami nag-share sa atin ng problema at ikinuwento natin sa iba, ay chismis na yun. Hindi na yun din dapat. Isa kasi sa mga pamamaraan ko na, aywan ko kasi ugali ko talaga ito kasi doon ako inaral ng magulang ko. Na kapag may nag-share ng problema, pag may nalaman akong o kaya may nababalitaan ka ring chismis, ganyan, mga kwento-kwento, hindi na kailangan pag-usapan yun hindi na kailangan ikwento pa sa iba. Kung may maitutulong tayo, tulungan natin yung taong namumroblema sa paraang hindi siya mau-offend, sa paraang naiipadama natin yung tunay na pagmamahal sa kanya. Ganun kasi yung ginagawa ko noon. Nung hawak ko rin yun mula sa Pilipinas, gano'n na yung ginagawa ko kapag may lumalapit sa akin na nagsishare. Kasi minsan kahit aywan ko, kasi siguro ramdam ng kapwa natin kapag kung anong espiritu tayo mayroon. Kapag alam nila yung na tayo ay andito na po ako sa 13 minutes pa bago mag-isang oras ito. Kapag kasi na-experience ko po, maikwento ko. Na-experience ko mula pa sa Pilipinas na merong mga tao na nagsishare sa akin ng problema na noon ko lang na-meet. Noon ko lang, minsan na-meet ko lang sa sasakyan. Minsan dito nga sa sa abroad. Dito sa Espanya, doon sa mga bansang pinuntahan ko, sa Suiza, sa Pransya. Minsan nakakasabay ko lang sa tren, nagsishare na ng problema. Noon ko lang naman siya nakita. Minsan nakakasabay ko lang sa bus, nagsishare na ng problema. Kahit nga mga employer ko, halos lahat ng employer ko nagsishare ng problema sa akin. Aywan ko bakit napaka-open nila sa akin. Siguro nararamdaman din nila kung anong meron akong spirit po. Nakita nila siguro sa akin yung marunong akong makinig. Ayun, marunong akong makinig at umunawa sa taong nangangailangan ng pakikinig at ng pag-unawa. Yun, siguro yun yung nakikita nila sa akin kasi pati mga employer ko nagdadaing ng problema sa akin. Kaya parang magkapamilya lang kami. Parang magkaibigan lang kami ng mga employer ko. At iyon nga po, kahit nga sa mga pamangking ko na nakaranas ng siyempre yung mga kabataan minsan napapaano din sa mga bisyo, ganyan. Pero never kung may mga pamangkin din ako na nakaranas ng napasama sa mga bisyo na hindi maganda, pero wala ang mga magulang nila. Naging close sila sa akin kasi
hindi ko siya hindi ko kasi yung kung gusto nating magbago ang isang tao, hindi natin siya pagwiwikaan, hindi natin siya pangangaralan basta-basta, kundi ipaparamdam natin sa kanila yung yakap, yung tunay na pagmamahal, yung tunay na pag-aasikaso. Lalong-lalo na yung mga kabataan na na wala ang magulang. Dapat yan ay hindi pinapakitaan na yung hinuhusgahan, ganito ka, ganyan ka, ganun. Wala nga yung magulang kailangan niya ng lilingap sa kanila kung papagalitan natin ng papagalitan, hindi yan magiging malapit sa atin. Lalayo yan, maghahanap yan ng mga barkada. Paano ko yung mapuntahang barkada niyan ay mali? Kaya ang tunay na nagmamahal, hindi nagsisermon palagi, hindi inaakusahan, hindi hinuhusgahan ang taong gusto niyang papagbaguhin, kundi ang gagawin natin ay yayakapin natin siya. Kung mayroon tayong pwedeng ialok na pagkain, pakainin natin siya. Kung ano yung mayroon tayo na kailangan niya, ibigay natin. Ganun yung tunay na nagmamahal. At kung may sinasabi siya, pakinggan natin. Huwag nating sisinghalan, huwag nating sisigawan, huwag nating papagalitan. Kasi yung mga ganyang tao, lalo na yung mga kabataan, o kaya yung mga depressed na tao, yung mga may malalaking problema, hindi nila kailangan ng sermon, hindi nila kailangan ng pangaral. Ang kailangan nila ay yung taong makikinig sa kanilang problema at yayakap sa kanila at tutugon sa kanilang pangangailangan. Kung mayroon tayong maitutulong, tulungan natin. Hindi yung mostly kasi yung minsan mayroong mga tao na hindi pa nga tapos mag-share yung tao na nagre-release ng kanyang nangaral na, kinontra na. Hindi. Kapag tayo mina-encounter na mga tao na problemado, hindi natin dapat kinukontra. Dapat ito po yung mga ginawa ko noon nung nasa outreach ministry po kami. Yung mga at saka yung mga ginawa ko sa mga taong napalapit sa akin na may mga matitinding problema, hindi po natin kailangan na pangaralan sila, hindi natin kailangan na i-interrupt ang kanilang pag-share, kundi ang kailangan nila ay pakinggan natin sila hanggang sila ay makarelease, hanggang sa matapos nila ang kanilang sasabihin. Kasi kapag natapos nila, na-share nila yung kung ano man ang nasa kalooban nila, nakakaluwag po yun ng kanilang kalooban, nakakagaan ng kanilang mga dinadala. So, nakatulong tayo sa kanila para maging magaan ang kanyang pakiramdam. At yun ay isang bagay na pamamaraan na nakagawa tayo ng pamamaraan ng ating Panginoon at nakapagsalba tayo ng buhay kapag ganon yung ating ginawa. Naiparamdam natin sa isang tao ang ating pagmamahal. At kung mayroon naman siyang pangangailangan, halimbawa kailangan niya ng damit o kaunting halaga o pagkain, kung mayroon tayo, huwag nating pagkaitan. Kinukwento ko po ito kasi ito yung ginagawa ko noon. Ito po yung ginagawa ko nung time na mula po kahit wala pa po ako sa gawain ng Panginoon, bata pa po ako, may nagsishare na nga talaga sa akin ng problema noong ako ay second year high school, nung ako ay nag-aral sa Caloocan. Isang prostitute ang nag-share sa akin ng kanyang problema. Nakinig lang ako sa kanya. Sabi niya, naging matigas daw yung ulo niya. Hindi siya nakinig sa magulang niya. So, hanggang sa napabarkada siya, ayun, nagpasalin-salin siya sa, pinagpapasapasahan siya ng mga addict din na, na katulad niya. Kasi na rin siya. Lugmok na rin siya sa, kasi nandoon na siya. Hindi na siya at nung panahon na yun, ang alam ko may karamdaman na siya Pero ako naman nakikinig lang sa kanya. Nakikinig lang ako sa kanya. At pagkatapos kasi nung siya ay mag-share na yun, hindi ko na siya nakita sa lugar na yun. Pagkatapos niyang mag-share sa akin ng problema, hindi ko na siya nakita doon sa kung saan yung bahay na ang daming kalalakihan doon.
Yun. At meron din na yung aking classmate na isa sa pinakamatalino at isa sa pinakamaganda. Sa totoo lang, muse siya sa aming klase. Ay isa siya sa pinakamatalino din. Naging close din siya sa akin. May problema naman siya sa kanyang mga magulang. Kasi yung kanyang nanay ang gumagawa ng kalokohan. Ayun. So, hindi ko na rin basta ako lang, nakikinig lang ako. Naging very close sa akin yung girl na yon. Dalawa lang silang magkapatid, panganay siya. Dahil lahat may kaya sila sa buhay. Kasi maganda yung trabaho ng kanyang mga magulang. Yung tatay niya, yung nanay niya, maganda yung trabaho. Malaki ang income. So, kaya naman, ako naman, palibhasa, naging malapit siya sa akin. Lagi niya akong libre lagi, sumasama siya sa akin sa bahay namin, doon sa akin tiyahin, sa bahay ng tiyahin ko. Napagkamalan tuloy na ng tiyahin ko na tumbo yung girl na yon, pero ang totoo hindi. Naging close lang talaga siya sa akin kasi nga ako yung tao na pinakikinggan ko, hindi ko kinukontra yung mga taong nagsishare sa akin ng problema. Yun siguro yung nagugustuhan nila sa akin. Nakaka-release sila na kung ano naman ang nararamdaman nila. Pero yung girl na yon, kasi malaki ang tanda niya sa akin, napahinto yata yun ng pag-aaral dahil nga sa problema nila sa magulang. Kasi nung time na yun, second year pa lang ako, 14 ako, siya ay 16 na. May boyfriend na nga siya meron nga siyang inihihingi sa akin ng advice noon tungkol sa boyfriend niya. Na-advisean ko yata siya ng huwag siyang papayag yun. Kasi mali yung gustong mangyari nung kanyang boyfriend. Ang dami namang lovebirds. Ayun, daming lovebirds. Ayun. Ayun, ang dami. Ayun. Kaya po ako nagkukwento kasi nga para habang nagbibideo ako, malapit na itong matapos, 3 minutes na lang. Ayan. Meron naman kayong mapakinggan sa aking video. Ayan. At yun nga po, naging close nga sa akin yung girl na yon. Napagkamalan tuloy ng tiyahin ko na tumboy kasi nga alagang-alaga niya ako. Kapag malamig, binibigyan niya ako ng jacket. Siya ang gumagastos sa tricycle ko. Kasi 7th Avenue ako, ang school namin doon sa 10th Avenue. Medyo malayo. Ayun, tapos, ayun nga, lagi niya akong binibigyan ng kung ano yung pangangailangan ko. Kasi napagkamilan tuloy ng aking tiyahin na tumboy. Pero hindi naman siya tumboy. Naging close lang talaga siya sa akin dahil nga, siguro nakita niya kasi na mostly kasi yung mga taong napapalapit sa akin, gusto ako nung mga magulang, gusto ako nung mga taong napapalapit sa akin, nagiging close, napapamahal ako sa kanila kasi nga siguro sa ugali ko na marunong akong makinig sa kanilang mga dinadaing. Hindi ako nagkokontra sa kanilang mga sinasabi sa akin at saka lahat ng alam po na kwento hindi ko inilalabas. Yun ang isa sa ugali ko siguro na andito na kasi ako sa likod ng bahay namin. Tinatapos ko na lang, 1 minuto na lang at tayo po ay mag-e-end na nitong ating video. Kaya narito po ang inyong kapatid kaibigan at nagsasabing tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Magmahalan tayo, mahal ko rin kayong lahat. At nawa maging masaya, masagana, mapayapa ang ating buong 2022 na taong ito. At idalangin din natin ang pagkakaisa, kapayapaan at mabalik sa kasaganaan ang ating bayan
At sa nawa ipanalangin din natin na maluklok sa ating bayan ang mga taong tunay na may malasakit sa bayan at may pagmamahal sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Hanggang dito na lamang po. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye!